Good morning sa aton nga tanan nga pasalamat kita sa Ginoo sang iyon sa gihapon kita makapadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kaya subong at iyon magabasa ako diri from the book of 1 John chapter 5 verses 4 to 5. The word of God says, "For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God." May the Lord bless the reading of His Word. Finding hope in the midst of despair. You know, kung aton lang nga tanawon ang ining word nga despair, isa ka word nga pwede naton nga ma-connect sa sining word is the word depression. You know, ang tinion nga hindi naton balaan kung ano ang nagakalatabo ayhan sa aton nga kabuhi, or hindi naton balaan kung paano kita makalampuas sa sining mga struggle. You know, ang pakadtuan sa sining eksperyensya amo nga tawag nga hopelessness. Kung kaisa tungod sang serious problem, tungod kung kaisa sang aton nga health nga aton nga mabatyagan kag nakita nga nag-deteriorate, damage, kaysa daw mambal ka duway niya paglaom. No, even though nga naibaloan naton nga paglaom ara gid sa Dios. Di kung kaisang atong society magamugid, especially sa sining mga tinion, sa mga balita, sa social media, sa kundi indira ang aton nga society, community naton bilog ng kalibutan nag-struggle gid. Pero ang aton nga hindi gusto nga matabo nga madula sa aton amo ang relationship naton sa Ginoo. As Christians, of course, ang aton diri nga ginauyatan in order nga aton nga paglaom, ang aton nga kalipay magkapabilin, nga aton nga ma-maintain gid ang aton nga relationship sa Ginoo. So ang word nga despair can define ini as to lose all hope, to be overcome by a sense of futility or defeat. Isa pagid gani nga meaning sini is complete loss of hope. Kabudlay nga mangin aton ang ining eksperyensya. Hopelessness, despondency, or discouragement. So hindi naton gusto nga ang ini nga eksperyensya mangin reality or mangin real sa aton. Gusto naton nga instead of hopelessness, dapat mangin hopeful kita tungod sa aton nga pagtuo kag pagkilala sa Ginoo. Kaga kung nag-abot sa punto sa kabuhi naton nga daw basko gid ang hopelessness, balik kita sa Dios. Ang Dios lang gid ang makahatag sa aton sang tuman gid nga kalipay kag kahilwayan sa sining struggle nga aton nga ginaatubang o kung pag-atubangon. So, ang ining word or experience of being in despair, may ara ini nga danger gid nga mahatag sa aton. So, una-una gid makita naton that despair takes its toll on society. Di damo sang mga researchers or even damo sa mga tao nga nagatuon sini. Pero kung makita naton, sometimes our society isa ina sa mga naga-cause sang despair sa aton. Ang aton nga society nangin galamiton ng isa sang kaaway nga para madulaan kita sa paglaom. Ang aton society nangin harmful instead nga nangin harmless tungod sa mga nagakalatabo, tungod sang influence. And despair takes its toll on our physical health. Ang ang result niya, ang health naton nag-deteriorate. Ang aton nga health nagaluya. And sometimes because of health problem man, nagaabot man sa point sa kabuhi naton nga nangin cause man ini sa aton nga despair. And despair is certainly detrimental to one's spiritual health. Once gani nga ini ang despair ara sa aton, sometimes nagadevelop ini sang pride. Why? Because naga-self-pity kita. Sometimes we think na kita ang makasarang nga makaatubang sini, but no.
So, hindi nato niya pag-akuon ang hindi nga butang, but instead, we have to depend on the power of God. Ang nag-humble niya sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. And that is a proof that indeed, wala kita may mahimo kung wala ang Diyos sa aton. Guluyag nga lang gid ipakita nga we need to humble ourselves before Him. We need to submit before Him. Kaga amo niyang gusto sa Ginoo nga aton gid ma-develop. No? So, sa aton nga pagpadayon sa pagpamalandong sini, dumdumo naton that faith in Jesus helps us to overcome despair. Ang pagtuo lang gid naton sa Ginoo, Jesus provides hope for the hopeless. Di paano naton ma-experience, paano naton mabalaan, at paano naton ma-enjoy that Jesus provides hope for the hopeless. Of course, una-una gid through His teachings, telling us of God's providential care. So makita naton dra in Matthew chapter 6 verse 13, now if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you of little faith? So it reminds us about our faith. Ang pulong sa iyo naghambal gid and telling us of God's love for the lost. Ang Ginoo nagakabalaka gid for those people nga wala pa kilala sa Ginoo. In Luke chapter 15 verse 7, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over our sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. So, ginatudluan din kita nga magpanumbalik sa iya, mag-reconnect sa iya, mag-establish ang relationship, especially for those people who are still lost. So, ang pulong niya, it will help them nga mag-connect sa Ginoo that in times of despair, may ara sila yung hope nga ara gid sa Ginoo. And not only through His teachings, but through His promises. Kanami sa Ginoo because wala iya sang bisan isa ka promise ang Ginoo nga wala niya natuman sa aton. Ang promise niya matuod gid, ang promise niya is helpful, ang promise niya amo gid ang nagapabakod sa aton. So telling us of the abundant life He offers. That's why si David in Psalm 23 mention niya gid that God is the great shepherd. That is His promise. Nga siya maga-provide sang aton nga mga needs. He maketh me to lie down in green pastures. It speaks about abundance. In John chapter 4, verses 13 to 14, Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a foundation of water springing up into everlasting life. Maabot man ang tion, may mga struggles kita, ay makabudlayan kita nag-abot sa tion nga nangin hopeless kita and yet ginabutong kita gyapon, ginatagaan kita gyapon sang panguna-una that indeed ang Ginoo ang promise niya na magahatag sa aton sang satisfaction, full satisfaction, and even nagahatag sang solution in every problem nga aton ginaagyan kag pag-aagyan sa kabuhi naton. So not only telling us of the abundant life He offers, but He promised of the resurrection He offers. It speaks about hope. Ang muning tutuod diri nga paglaom. Di ang resurrection niya naghatag sa aton sang tutuod gid nga proof that indeed wala sang bisan isa ka bagay nga hindi makonquer sa Ginoo. Even death, He conquered it. He conquered that death not only for Himself, but for us. Ang iya nga resurrection naghatag sa aton sang tuman nga paglaom. May ara gid nga kabuhi nga wala sa katapusan. May langit gid, may ara gid sang matuod-tuod nga kabuhi nga ara sa Jesus. And He promised of His return and place He is preparing. Of course, pirmi naton ginatun-an ina in the book of John, especially in chapter 14. Makita naton dra in verses 1 to 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again, that is His promise, and receive you to myself, that where I am, there you may be also.
So makita naton dira nga ang concern sa Ginoo sa aton is not only about our needs sa siniyang kalibutan, but even in the future, in eternity, iya gid na ihatag sa aton. So that is his promise. And thirdly, through his actions. His death on the cross provides the hope of our forgiveness. Ginhatag niya gani ang forgiveness sa aton despite of our sinfulness. Ayan ang mga butang pa nga mga kinanglanon naton physically hindi niya mahatag. Ihatag niya gina, ginhatag niya gani ang langit for free. Ginhatag niya gani ang kabuhi nga wala sa katapusan for free. Ayan ang mga butang lang nga kinanglanon naton sa sinigay. His resurrection provides the hope for our own resurrection. You know, Jesus truly our hope. Siya lang gid ang aton nga paglaom sa kabuhi naton. We have to claim that sang iyang promise in 1 Timothy chapter 1 verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ. Ano ginhambal niya dra? Our hope. You know, being a Christian, kadamo gid sa mga butang nga atong pasalamatan sa Ginoo. Nasa kung ano man nga bagay, butang sa kabuhi naton nga maagyan naton still. We are privileged tungod nga kita may Diyos sa kabuhi naton. Abyan, kung wala ka pa sa Diyos sa imong kabuhi, wala pa ikaw sa relasyon sa Ginoo, itugyan ang kabuhi mo. He is waiting for you. And He loves seeing you na nagapadayon nga nag-alagad sa Ginoo. You know, through faith in Jesus, ang Kristohanon, ang tao nagtuo sa iya, has hope in God regarding the resurrection. Ang isa Kristohanon can rejoice in hope regarding the glory to come. And ang pulong sa Ginoo mauyatan niya gid, magamit niya gid sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi niya. And what he can read or understand sa pulong sa Ginoo can abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ang pumangkot nga kinanglan naton nga isalig ang tanan sa aton kaugalingon. Na may ara malang sang Dios nga nagpromisa sa aton, magabulig sa aton kag magaupod sa aton not only life in this world but even life for eternity. So blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ amo nang aton na look forward. Kabuhi naton sa kalibutan, temporaryo lang. Salamat sa Ginoo for the eternity nga iya gid ginhatag sa aton. Didto sa langit kag ang iya nga ginhambal, kita magaupod sa iya sa wala sang katapusan. Kundiin siya didto man kita. Abyan kung may ginaagyan ka subong mga pagtilaw, dumduman mo temporaryo lang. Just give it to the Lord. You can overcome it by the power of God, by your dependence and humility before Him. Isalig sa Ginoo, itugyan sa Ginoo. Ano pa da nga mga crisis sa pagkatubangon naton, ang aton nga Diyos mas dako kaysa sina nga mga butang. Let us continue trusting Him, serving Him for the rest of our lives. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for that truth or truths nga nakita naman sa iyo. Lord, indeed, hindi namon ma-deny, may mga kabudlayan na ginagyan kami. Nagkasubo kami, nagkasakitan kami, nag-struggle kami, and sometimes hopeless man kami Ginoo. Pero salamat sa imong reminder through your word. Kaya instead nga amon tulokon nga wala sang pulos ng kabuhi namon, wala na kami sa pagkatuan. We have to think and realize that our hope is in you. Kung di kami Ginoo nga magsalig sa imo, ayhan may mga agyanan kami nga wala pa Ginoo nakatugyan sa kabuhi niya sa imo, buligi siya nga mahangpan niyang imo pulong. Nga siya Ginoo itugyan niya man ang kabuhi niya sa imo, kag siya magpanumbalik sa imo, kag magkabuhi ka upod nimo, tungod nga siya nagtuo ka nagkilala sa imo. Ngaya Diyos at persona nagtuwa. Salamat sa imo pulong, pakamayo kami sa among pagkabuhi adlaw, kag i-remind kami Ginoo that we need to come in your presence always, to depend on you, to trust in you, to put our faith into you. Nasalig naman ang tanan. Thank you for your word. In Jesus' name we pray.